months ago na nang huling nag-century ride kami. 132 kilometers na pedal sa tulay ng Sacobia. At sa ride na to, magpe-pedal kami sa San Felipe, Zambales na 280 kilometers ang distansya balikan. Yaji. Joey, good morning. Good morning. Morning. Ano pa eh? Nanghilot pa ako eh. Ano, malakas eh. Nagdadatingan na ang ating mga kapadyak. 3 AM ang aming meet-up time. Sige. Hindi na kami nag-aksaya ng oras at nag-ride out agad nang makumpleto ang grupo. Ang aming first stop sa San Fernando. Coffee break lang para hindi tayo antukin sa ating padyak. Hindi na ako nagbukas ng camera kanina dahil madilim pa. Ngayon, lagpas alas 5 na pero madilim pa din. Nakakatakot pa yung malalaking truck na dumadaan. May bike lane, nakatago yun o, masyado ka sa gilid. Bike lane. Ang expectation ko talaga mayroong malalaspag sa amin sa haba ng distansya. Dahil kulang talaga kami sa practice sa long ride. Nag-uulan pa noong mga nakaraang araw kaya hindi rin kami makalayo ng padyak. Isinet namin ito 2 weeks ago pa pero dahil nga sunod-sunod ang bagyo at ilang araw din nag-uulan, na-move itong long ride ngayong October. Hindi naman patayan ang aming magiging takbuhan, tamang pacing lang at yun nga, mag-overnight kami sa San Felipe. Nandito na tayo ngayon sa Lubao, Pampanga. Diretso at patag lang naman ang kalsada dito hanggang sa Barangay Layak sa Dinilipihan, Bataan na more or less 15 kilometers mula dito. Ano yan? Saan mo magpipicture doon sa kanina? Around 6:41 narating na natin ang Layak. Nag-picture taking lang ang aking mga kasama at nagpahinga ng kaunti. Dahil after nito, mararamdaman na natin ang gradual assault. Sa tatlong magkakasunod ng bayan ng Dinalipihan, Olongapo at Subic, nandito na halos lahat ng ahon at lusong sa ride na to. Dahil ang kalsada dito ay nasa pagitan ng Zambales Mountain Range at sa paanan ng bundok ng Bataan National Park. Mahigit 70 kilometers na din ang aming napedal at itong inaahon namin ngayon ay papunta na sa Welcome Arc ng Olongapo.
nakakatakot yung lusong. After nitong arko, mahabang banayad na ahon pa ulit hanggang sa makarating tayo sa Kalapati na hindi ko na nakita nung umaahon kami. Katapos nitong mahabang ahon, syempre kasunod nito yung isang mahabang lusong papunta na sa sentro ng Olongapo. At nandito na tayo sa Olongapo. Madami ng sasakyan at medyo traffic na dito. Dito na din kasi ang sentro ng Zambales. Diretso ba? Saan daw? Kayo mauna. Siyempre, nag-side trip din tayo sa Subic Freeport Zone. Sayang naman ang pagkakataon na magbabay ka ng Zambales na hindi ka dadaan dito. Daming restaurant dito kasi mga pricing. Init! Diyos ko, napakainit! Nakakalito naman yung traffic light ng ilaw. Ito lang pala hinahanap ni Wendell eh. Subic Bay. Uy, ganda. Ang ganda ng view dito sa seaside. Tanaw sa kabila ang mga bundok ng Kawag, ang isa sa pinakamainit na akyatin ng mga bundok sa Pilipinas. Kita naman na walang puno sa itaas, kaya sa mga gustong umakyat ng Kawag, kailangang magdala ng maraming tubig, ng payong, at mas advisable na umakyat ng hindi patag-araw. Siyempre, kailangan ding prepared physically dahil hindi biro talaga itong Kawag. Medyo napatagal din ang aming pagtambay sa Freeport Zone at paakyat na tayo ngayon sa public cemetery ng Olongapo. Isa to sa medyo makunat na ahon sa rutang to at mag-aalas 11 na din kaya tirik na ang araw. Ramdam ko na dito ang pagod at hiningal talaga tayo sa pag-ahon dito.
Inabutan kami ng malakas na ulan kanina sa bandang Subic, kaya hindi na kami nakakuha ng footage sa Castillejos at San Marcelino. After ng Subic, halos puro patag na to hanggang sa San Felipe. Itong kilometro pa siguro. At nandito na tayo ngayon sa mahabang tulay at boundary ng San Narciso at San Felipe. Napakaganda ng view, kabundukan sa bandang kanan at dagat naman sa kaliwa. Ang mga bundok dito ay hiking destination din na plano kong akitin sa mga susunod na araw. So heto, ito na yung kanto ng mga beaches dito sa Liwaliwa. Malapit na din tayong makapagpahinga. Dikit-dikit at madami ring resort dito kaya hinahanapan namin ang aming tutuluyan. 2:40 PM nang makarating kami dito sa aming tutuluyan sa Kubli sa Liwa. So ayun, hindi beachfront ang nakuha naming tutuluyan. Hindi na naman kami inalaw na dumaan sa ibang private resort. Kaya dito kami dumaan sa shortcut na halos daang tao lang ang kasya. Marami namang daanan papunta sa dagat pero eto na yung pinakamalapit. Hanggang 6 PM lang pwedeng lumangoy sa dagat kaya heto umahon na kami para makapagbanlaw at hahanap pa kami ng kakainan para sa hapunan. Tapos wala pala no? Sa second day, nag-check out kami saktong 6 AM dahil mahaba-haba pa ulit padyakan nito bago makauwi. Wala. Wala. Haba nung the longest ride to. Akin. Sa amin Baguio eh. Pangatlo sa akin to kasi mas maraming baler dito.
Breakfast kami lagpas 6:30 AM sa parehong karinderya lang na kinainan namin kahapon, malapit sa arko ng San Narciso. Medyo nahirapan ako kahapon ng paahon dito sa sementeryo. Pero ngayong pabalik, banayad lang pala. Medyo maaga pa din kasi at hindi pa tirik ang araw. Hindi pa din ganun kalayo ang napepedal namin. So hindi ko na kinuhanan ng footage yung pauwi dahil parehong ruta lang naman ang aming dinaanan. Nakauwi kami bago mag alas 4 ng hapon at sa awa ng Diyos, naging ligtas naman ang aming biyahe. Kung nakarating ka sa parting ito ng video, maraming salamat. Hanggang sa muli!